Pekeng pag-ibig, ninakaw na yaman. Gumuho ang mundo ni Clarissa nang makita ang lalaking pakakasalan niyang si Paulo, nakikipaghalikan sa mismong ibabaw ng mesa ng kanyang yumaong ama, kasama ang ahas na si Isabela. Habang pinupunit nila ang kanyang pagkatao, gamit ang mga salitang kasing tulis ng patalim, isang sumpa ang nabuo sa puso niya. Mula sa abo ng pagtataksil, babangon ng isang reyna. Handa na ba silang magbayad? Pekeng pag-ibig, ninakaw na yaman. Gumuho ang mundo ni Clarissa nang makita ang lalaking pakakasalan niyang si Paulo, nakikipaghalikan sa mismong ibabaw ng mesa ng kanyang yumaong ama, kasama ang ahas na si Isabela. Habang pinupunit nila ang kanyang pagkatao, gamit ang mga salitang kasing tulis ng patalim, isang sumpa ang nabuo sa puso niya. Mula sa abo ng pagtataksil, babangon ang isang reyna. Handa na ba silang magbayad? Sino ang tunay na kakampi sa gitna ng mga buwaya? Wala na siyang silbi sa akin, Isabela. Isang nakakaumay na obligasyon na lamang si Clarissa sa buhay ko. Kung hindi ko lang kailangan ang basbas niya para sa Grand Heritage, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Pakiramdam ko ay nasasakal ako sa tuwing kailangan ko siyang yakapin. Ang mga salitang yon ni Paulo ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Clarissa Montenegro. Sa loob ng madilim at masikip na kabinet ng malaking opisina, bawat salitang binitawan ng kanyang kasintahan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nakakulong siya sa dilim, pilit na pinatitigil ang kanyang hininga upang hindi siya matuklasan ng 2 taong nasa labas lamang ng manipis na pader ng kahoy. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na pelus. Sa loob niyon ay isang mamahaling relos, ang regalong binili niya mula sa kanyang sariling ipon para sa kanilang 5 anibersaryo at bilang sorpresa sa kanilang nalalapit na kasal. Kanina lamang, ang kanyang puso ay puno ng kaba at pananabik. Iniisip ang kislap sa mga mata ni Paulo kapag nakita nito ang kanyang sorpresa. Ngunit ngayon, ang kislap na yon ay napalitan ng malamig na katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Huwag kang masyadong mainipin, babe. Konting tiis na lang at mapapasatin na ang lahat ng pag-aari ng mga Montenegro. At kapag nangyari iyon, hinding-hindi mo na kailangang hawakan ang nakakaawang babaeng iyon. Narinig ni Clarissa ang malutong na tawa ni Isabela Rivera, ang babaeng itinuturing niyang matalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang kasosyo sa negosyo. Ang tunog ng paglapat ng kanilang mga labi ay naging isang nakakabinging ingay sa katahimikan ng silid. Ang bawat tibok ng puso ni Clarissa ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya magawang sumigaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat hininga niya ay parang mga basag na salamin na bumabara sa kanyang paghinga. Naramdaman niya ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim. Ang halimuyak ng pabango ni Isabela, isang matamis at masangsang na amoy ng jasmine, ay pumasok sa mga siwang ng kabinet, dahilan upang masuka ang kanyang damdamin sa tindi ng pait. Dito, sa mismong opisina ng kanyang yumaong ama, sa ibabaw ng mesang naging saksi sa dangal ng kanilang pamilya, winawakasan ni na Paulo at Isabela ang kanyang pagkatao nang walang kaunting habag. Unti-unting namanhid ang kanyang mga binti, ngunit mas matindi ang pamamanhid na kumakalat sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pangarap na binuo niya kasama si Paulo sa loob ng 5 taon ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. Bawat sakripisyo niya para sa lalaking ito, bawat gabing puyat siya sa pag-aayos ng kanilang finances upang gumaan ang trabaho nito, ay itinuring lamang nitong isang hakbang patungo sa kanyang pagbagsak. Narinig ni Clarissa ang kalansing ng mga susi at ang mahinang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng opisina. Umalis na sila. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng madilim na kabinet, kasama ang kanyang nadurog na puso at ang regalong wala na ring silbi. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na itulak ang pinto ng kabinet,
Ang liwanag ng silid ay tila sumugat sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng dahan-dahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding panghihina. Tumingin siya sa malaking salamin sa pader ng opisina. Ang babaeng nakikita niya roon ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na si Clarissa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, at ang kanyang labi ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Tiningnan niya ang relos na nahulog sa sahig. Ang kristal nito ay nagkaroon ng maliit na lamat, gaya ng kanyang buhay na hindi na muling mabubuo sa paraang dati. Paano ko haharapin ang bukas kung ang lahat ng taong minahal ko ay mga anino lamang ng kasinungalingan? Hanggang saan ang hangganan ng aking pagtitiis para sa isang pamilyang hindi naman pala ako itinuring na kaisa? Sa gitna ng kanyang pagluhod sa sahig, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay tila bumubuo ng isang dagat ng pait, narinig niya ang banayad na tunog ng bakal na nagkiskisan mula sa pinto. Ang kandado ay muling umiikot. May taong pumasok sa silid. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita ni Clarissa ang isang pares ng sapatos na huminto sa kanyang harapan. Isang pamilyar na anino ang bumalot sa kanya, at sa sandaling iyon, ang takot at pag-asa ay sabay na gumising sa kanyang nanlalamig na katawan. Mabilis na pinunasan ni Clarissa ang mga bakas ng luha sa kanyang mga pisngi nang marinig ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Ang bawat haplos ng kanyang palad sa kanyang balat ay tila isang pagtatangka na burahin hindi lamang ang basa ng luha, kundi pati na rin ang hapdi ng katotohanang kasasaksilang niya. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang hangin sa kanyang mga baga na tila nakalimutan na kung paano huminga ng payapa. Sa isang kisap mata, ang nanghihinang babae sa sahig ay pilit na tumayo at nag-ayos ng sarili. Suot ang isang maskara ng katatagan na unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Ang pagpasok ni Doña Carmen sa silid ay nagdala ng isang hangin ng pagmamataas at kawalan ng pakiramdam. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga puntos ng pagbibibilang sa bawat segundong pagtitiis ni Clarissa. Hindi man lamang tumingin ang matanda sa namumulang mga mata ng dalaga. Sa halip ay agad itong nagreklamo tungkol sa lamig ng silid at sa hindi pa handang hapunan. Para kay Doña Carmen, si Clarissa ay hindi ang babaeng magpapatuloy ng dangal ng pamilya, kundi isang kasangkapan lamang na dapat sumunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Clarissa, bakit nakatunganga ka lang dyan? Gutom na ang anak ko at kailangan niya ng masustansyang pagkain pagdating niya. At itong bahay tila napapabayaan mo na. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa amin ni Paulo na umalalay sa'yo noong mamatay ang tatay mo, baka kung saan ka na pinulot. You should be more grateful, iha. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Clarissa. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay naging isang kadena na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Gustong sumigaw ni Clarissa. Gustong sabihin na ang perang ginagasta ng matanda sa kanyang mga bisyo at alahas ay galing sa pawis at dugo ng mga Montenegro. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakadikit sa langit-langit ng kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagyuko at ang pagtungo sa kusina. Bit-bit ang bigat na hindi kayang dalhin ng kahit sinong tao. Nang dumating si Paulo, ang hangin sa loob ng bahay ay lalong naging mapangapi. Lumapit ang lalaki at humalik sa pisngi ni Clarissa. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila isang malamig na dampi ng kamatayan. Hindi nakatiis si Clarissa sa gitna ng hapunan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak ng kubyertos. Binanggit niya ang tungkol sa napansin niyang kakulangan sa pondo ng hotel. Ang tugon ni Paulo ay hindi paliwanag, kundi isang matalim na titig at ang pamilyar na paraan nito ng pagpapaikot sa katotohanan. Clarissa, are you seriously questioning me again? Masyado ka nang nagiging paranoid.
You know how stressed I am with the hotel's expansion. Imbes na suportahan mo ako, dinadagdagan mo pa ang isipin ko sa mga ganyang hinala. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Parang hindi na normal ang pag-iisip mo. Huwag mong sirain ang gabi nating ito sa mga walang kwentang bagay. Ang malamig na boses ni Paulo ay tila isang pader na humaharang sa anumang katotohanan. Sa bawat salita nito, ipinararamdam niya kay Clarissa na siya ang mali, na siya ang may problema, at siya ang dapat humingi ng tawad. Ito ang sining ng pagmamanipula na matagal nang ginagawa ni Paulo, ang unti-unting pagpatay sa tiwala ni Clarissa sa kanyang sariling pandama. Napilitan ang dalaga na lunukin ang pait ng kanyang pagkain kasabay ng kanyang dignidad. Humingi siya ng tawad sa harap ng mag-ina habang ang kanyang puso ay nagdurugo sa loob ng kanyang dibdib. Matapos ang hapunan, habang inaayos ni Clarissa ang mga gamit ni Paulo sa kanilang kwarto, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumalat sa bulsa ng pantalon nito. May isang piraso ng papel na naramdaman ang kanyang balat. Inilabas niya iyon ng may halong kaba at pag-aalinlangan. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, binasa niya ang nakasulat sa resibo. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store para sa isang mamahaling kwintas na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang linggo lamang, isang araw bago sabihin ni Paulo na kailangan nilang magtipid dahil sa krisis sa hotel. Ang bawat letra sa papel ay tila naging mga apoy na tumupok sa huling hibla ng pag-asa ni Clarissa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang lamig ng papel sa kanyang kamay ay tila kumalat sa buong katawan niya. Sa kanyang isip, narinig niyang muli ang tawa ni Isabela. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing pinili niyang magtiis, ay naging puhunan lamang para sa kaligayahan ng ibang tao. Nakatayo siya roon sa gitna ng tahimik na kwarto, hawak ang ebidensya ng kanyang sariling pagkawasak, habang ang anino ng lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat kuskos ng mga kamay ni Clarissa sa puting tela ng kamiseta ni Paulo ay tila isang pagtatangka na alisin, hindi lamang ang dumi ng kasuotan, kundi pati na rin ang malalim na bahid ng pagtataksil na nakakapit sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malamig na tubig na bumubuhos mula sa gripo, ang kanyang mga daliri ay namumula na at namamanhid. Ngunit hindi niya maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng galit at pait na sumisiklab sa kanyang dibdib sa tuwing makikita ang matingkad na pulang mantsa ng kolorete sa kwelyo ng damit. Hindi iyon pagkakamali, hindi iyon aksidente. Iyon ay isang marka ng pag-aari, isang lihim na mensahe mula kay Isabela na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking pinagsisilbihan niya ay hindi na kanya. Habang pinagmamasdan ng mantsa na dahan-dahang kumakalat sa tubig, isang matalim na kirot ang gumuhit sa puso ni Clarissa. Ang bawat hibla ng tela ay tila saksi sa kanyang mga sakripisyo, mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Paulo, mga araw na isinantabi niya ang sariling mga pangarap para sa kapakanan ng Grand Heritage. At heto siya ngayon, nilalabhan ang ebidensya ng kanyang sariling kahihiyan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa bula ng sabon, nawawala sa gitna ng dumi, gaya ng kanyang pagkatao na dahan-dahang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate at ang marahang paghakbang ng isang tao sa pasilyo. Mabilis niyang itinago ang kamiseta sa ilalim ng tubig at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang mga kamay. Paglingon niya, nakita niya si Rafael Cruz na nakatayo sa di kalayuan, bit-bit ang ilang mga folder ng dokumento. Ang mga mata ni Rafael, na laging puno ng katahimikan at karunungan, ay agad na dumapo sa nanginginig na balikat ni Clarissa at sa pamumula ng kanyang mga mata. Clarissa, I hope I'm not intruding. Kailangan lang nating mapirmahan ang mga papers na ito para sa board meeting bukas. Are you okay? Bakit ikaw ang gumagawa niyan?
Nasaan ang mga katulong? Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Sinubukan ni Clarissa na ngumiti, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sinabi niya na gusto lang niyang maging abala, na ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit hindi matatawaran ang talas ng pakiramdam ni Rafael. Hindi ito nagsalita ng marami, hindi rin ito nagtanong ng mga bagay na alam nitong hindi pa kayang sagutin ng dalaga. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at naglapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa maliit na mesa sa tabi ng laundry area. Huwag mo munang tapusin yan. Maupo ka muna, Clarissa. You look exhausted. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Rafael ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Clarissa. Ang simpleng pagkilos na yon, ang kawalan ng panghuhusga sa kanyang mga mata, ay nagpabagsak sa huling pader na itinayo ni Clarissa sa kanyang puso. Ramdam niya ang malasakit ni Rafael, isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit, isang uri ng katapatan na matagal na niyang hinahanap kay Paulo, ngunit kailanman ay hindi niya natagpuan. Ang init ng tsa na humahaplos sa kanyang lalamunan ay tila nagpapakalma sa bawat ugat sa kanyang katawan na kanina lang ay tila puputok na sa tensyon. Sa sandaling iyon, habang ang hangin ay marahang umiihip at ang anino ni Rafael ay tila nagbibigay ng proteksyon sa kanya, nakaramdam si Clarissa ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May isang tao na nakakakita sa kanyang tunay na kalagayan, isang tao na handang manatili sa kanyang tabi, kahit pa ang buong mundo niya ay gumuho na. Gayunpaman, ang panandaliang kapayapaan ay mabilis na naputol ng marinig ang matinis na tunog ng kanyang telepono mula sa loob ng bahay. Ang pag-vibrate ng device sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng isang ahente mula sa bangko ang bumungad sa kanya, malamig at formal. Ang balitang ibinigay nito ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Ang isa sa mga pangunahing account ng Grand Heritage, ang account na naglalaman ng lahat ng pondo para sa mga susunod na buwan ay pansamantalang na-freeze dahil sa mga kaduda-dudang transaksyong ginawa sa ilalim ng kanyang pangalan. Nanigas si Clarissa habang hawak ang telepono. Ang kanyang paningin ay muling lumabo at ang lamig ay bumalik sa kanyang mga buto. Tumingin siya kay Rafael, ang takot at kalituhan ay mababakas sa kanyang mukha. Sino ang gagawa nito sa kanya? Sino ang may kakayahang gamitin ang kanyang pirma upang nakawin ang huling pag-asa ng kanyang pamilya? Ang bango ng bulaklak ng jasmine ay tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa loob ng sala ng mga Montenegro nang pumasok si Isabela Rivera. Ang bawat hakbang ng kanyang mga mamahaling takong ay lumilikha ng isang ritmong puno ng pagyayabang. Tila ipinaparamdam sa bawat sulok ng bahay na siya na ang bagong reyna. Suot ang isang nagniningning na sutlang damit at ang mga hiyas na kasing liwanag ng mga bituin, lumapit si Isabela kay Clarissa na may nakapaskil ng ngiting kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talas ng karayom. Clarissa, my dear friend, nabalitaan ko ang nangyayari sa hotel accounts. I'm so worried about you. Kaya nagpumilit akong dumaan dito para kumustahin ka. You look so pale. Baka nakakalimutan mo ng alagaan ang sarili mo dahil sa stress. Ang bawat salitang binitawan ni Isabela ay tila mga kuko na kumakalmot sa sugatang puso ni Clarissa. Ang pagpapanggap na malasakit ay lalong nagpatingkad sa kaplastikan ng babaeng ito. Bago pa man makasagot si Clarissa, mabilis na lumapit si Doña Carmen mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa tuwa. Isang ekspresyong kailanman ay hindi niya ipinakita sa kanyang magiging manugang. Agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Isabela
at inakay ito patungo sa pinakamagandang upuan, habang si Clarissa ay naiwan na nakatayo, tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Isabela, iha, buti naman at dinalaw mo kami. Kita mo na, Clarissa, ito ang totoong malasakit. Kahit busy si Isabela sa kanyang mga negosyo, nagagawa niya pa ring magbigay ng oras. Hindi katulad ng iba dyan na palaging problemado at walang dalang magandang balita. Clarissa, huwag kang tatayo lang dyan. Ipaghanda mo kami ng merienda, iyong pinakamasarap na tsaa at ang mga espesyal na pastries na binili ni Paulo. Ang pagtrato ni Doña Carmen kay Isabela ay tila pagsamba sa isang diyosa, habang ang bawat tingin niya kay Clarissa ay puno ng paghamak. Sa loob ng kusina, habang inihahanda ni Clarissa ang tray, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng pagpipigil. Pinisil niya ang hawakan ng pilak na tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko at bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang bawat halakhak ni Isabela na nagmumula sa sala ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pandinig. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang ipakita ang pakikisama, ang sining ng paglunok ng sariling dignidad para sa kapayapaan ng tahanan na matagal na niyang pinoprotektahan. Nang ilapag ni Clarissa ang merienda sa harap ng dalawa, hindi man lamang siya tiningnan ni Doña Carmen. Patuloy ang matandang babae sa pagpuri sa kagandahan at yaman ni Isabela. Ipinaparamdam na mas karapat dapat ang huli para sa kanyang anak na si Paulo. Kinuha ni Isabela ang kanyang mamahaling panyo upang dahan-dahang punasan ang kanyang labi matapos uminom ng tsaa. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nalaglag ang panyo sa sahig, malapit sa paanan ni Clarissa. Sa pagyuko ni Clarissa upang pulutin ang panyo, ang amoy ng jasmine ay muling sumalakay sa kanyang mga pandama. Ito ang amoy na nanunuot sa bawat hibla ng kamiseta ni Paulo na nilabhan niya kagabi. Ito ang amoy na nagpapatunay na ang pagtataksil ay hindi lamang isang hinala, kundi isang masangsang na katotohanan. Tiningnan niya ang panyong hawak niya. May burda itong mga letra ng pangalan ni Isabela sa gilid at may bakas ng pulang kolorete na eksaktong kapareho ng kulay na nakita niya sa kwelyo ni Paulo. Clarissa, are mo okay? You're staring at my handkerchief like you've seen a ghost. Anyway, payong kaibigan lang, huh? Paulo needs a woman who can keep up with him, someone who understands his world. Baka kasi masyado kang nakatuon sa nakaraan, kaya hindi mo mapansin na unti-unti ka nang naiiwanan. Ang mapanguyam na payo ni Isabela ay sinabayan ng isang matalim na ngiti. Ramdam ni Clarissa ang init na umaakyat sa kanyang mukha. Ang pagnanais na isaboy ang mainit na tsaa sa mukha ng babaeng ito, ngunit pinili niyang manahimik. Ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang malamig na pag-iipon ng lakas para sa bagyong darating. Matapos ang mahabang oras ng pagpapahirap sa damdamin, tumayo na si Isabela upang magpaalam. Hinatid siya ni Doña Carmen hanggang sa pinto nang may malapad na ngiti, ngunit nang magsara ang pinto, ang nangiting iyon ay agad na napalitan ng isang mapang-abusong tingin kay Clarissa. Ang matanda ay lumapit sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng puot at kawalan ng habag. Tingnan mo si Isabela, Clarissa. Mayaman, maganda at alam kung paano pasayahin ang mga tao sa paligid niya. Kung ganyan ka lang sana katalino, hindi sana nahihirapan ang anak ko sa hotel. Dapat kang matuto sa kanya kung gusto mong matuloy ang kasal na ito. Dahil sa totoo lang, kahit ako ay nagsisimula nang magduda kung ikaw nga ba ang karapat-dapat na magdala ng apelyido namin. Naiwan si Clarissa na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang tray na wala ng laman. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan niya ang anino ng matandang babae na naglalakad palayo, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na nagpadugo sa kanyang huling hibla ng pagtitiis. Kailan ba naging kasalanan ang magmahal ng tapat? At kailan naging tama ang pumatay ng kaluluwa ng ibang tao para lamang sa sariling pakinabang? Ang malalim na katahimikan ng gabi
ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong mansyon ng mga Montenegro. Ngunit sa loob ng maliit na silid-aklatan, ang liwanag mula sa isang lampara ay patuloy na sumasayaw sa ibabaw ng mga makakapal na libro ng account. Si Clarissa ay nakaupo sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pagod habang muling sinusuri ang bawat numero at lagda. Ang bawat pahina na kanyang nililipat ay lumilikha ng isang marahang tunog ng pagkiskis ng papel sa kahoy na mesa. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng mga lihim na dahan-dahang nabubunyag. Nakita niya ang mga butas, ang mga perang lumalabas ng walang malinaw na patutunguhan, at ang mga pirma niya na tila kinopya ng buong ingat ngunit kulang sa buhay. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto hanggang sa tumama ang mas malakas na liwanag mula sa pasilyo sa kanyang likuran. Ang anino ni Paulo ay humaba sa sahig, tila isang higanteng nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ang boses nito ay pumasok sa silid ng walang babala, malamig at puno ng pagbabanta na nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Clarissa. Clarissa, what are you doing here at this hour? Hindi ko alam na naging accountant ka na rin pala sa gabi. Are you spying on me? Akala ko ba ay nagkaayos na tayo tungkol sa mga hinala mong walang basehan? Mabilis na isinara ni Clarissa ang libro. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang maging kalmado, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga daliri. Paulo, gusto ko lang maintindihan kung bakit may mga fund transfers na hindi dumaan sa akin. Ito ay para sa kapakanan ng hotel, para sa hinaharap natin. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang marahas na lumapit si Paulo at hinawakan ang kanyang mga balikat. You're acting crazy, Clarissa. Masyado ka nang nagpapakalunod sa insecurity mo. I'm doing everything to save Grand Heritage at heto ka. Hinahalukay ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Listen to me carefully. Kung hindi mo ititigil ang pagiging detective mo, baka mapilitan akong isipin kung itutuloy pa natin ang kasal na ito. I don't want to spend my life with someone who doesn't trust me. Ang banta ni Paulo ay tila isang matalim na yelo na bumaon sa puso ni Clarissa. Ang takot na maiwan, ang takot na mabigo, ang pangarap ng kanyang ama ay pansamantalang nagpahina sa kanya. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang bagong damdamin na nagsisimulang mag-alab, isang galit na nagmumula sa pagod na pagkatao. Nang lumabas si Paulo at isinara ang pinto, nang may lakas na nagpayanig sa mga bintana, naiwan si Clarissa sa dilim, yakap ang kanyang sarili. Doon niya napatunayan na ang lalaking mahal niya ay hindi na ang tagapagtanggol niya, kundi ang mismong naglalagay ng posas sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, na tila nanunuot sa kanyang balat, lumabas si Clarissa nang hindi nagpapaalam kay Doña Carmen. Sa isang maliit at lumang pampublikong telepono sa kanto ng isang tahimik na kalsada, nanginginig ang kanyang kamay habang idinodial ang numero ni Rafael. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang lunas sa kanyang nag-iisang kaluluwa. Nang marinig niya ang baritono at kalmadong boses ni Rafael, halos hindi niya mailabas ang kanyang tinig sa tindi ng emosyon. Rafael, kailangan kita. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Tulungan mo ako. Makalipas ang isang oras, sa loob ng isang maliit at madilim na kapihan, kung saan ang amoy ng bagong giling na barako ay tila nagbibigay ng panandaliang kapayapaan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Rafael ay nakaupo na roon, ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng bagyo ni Clarissa. Walang maraming salita. Inabot ni Rafael ang isang makapal na brown folder sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Clarissa, isang haplos na tila nagsasabing hindi siya bibitaw. Binuksan ni Clarissa ang folder ng may mabigat na paghinga. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng bangko na hindi niya kailanman nakita, mga lihim na account
at ang mga transaksyong nagpapatunay sa unti-unting pagpatay sa Grand Heritage. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang huling pahina. May isang pangalan ng kumpanya na nakatala bilang pangunahing benepisyaryo ng lahat ng ninakaw na pondo. Tiningnan ni Clarissa ang pangalan ng may-ari ng dummy account na iyon. Ang kanyang hininga ay tumigil at ang lamig ng aircon sa loob ng kapihan ay tila naging yelo sa kanyang mga buto. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi kay Paulo at hindi rin kay Isabela. Ito ay pangalan ng yumaong kapatid ni Isabela Rivera, isang taong matagal nang wala. Ngunit ang pangalan ay ginagamit upang itago ang isang dambuhalang krimen. Nilingon niya si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at matinding pighati. Rafael, ano ang ibig sabihin nito? Bakit pati ang patay ay dinamay nila sa kasamaang ito? Ang katanungang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng bawat tibok ng puso ni Clarissa na tila naghahanda para sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang nakita niya. Ang bawat butil ng luha na dumadaloy sa pisngi ni Clarissa sa loob ng tahimik na opisina ni Rafael ay tila pag-amin sa sugat na matagal niyang ikinubli sa likod ng kanyang mga ngiti. Ang mga dokumentong nakalatag sa mesa ay hindi na lamang mga piraso ng papel, kundi mga patunay ng unti-unting pagpatay sa kanyang dangal at sa pamanang iniwan ng kanyang ama. Sa harap ni Rafael, ang matibay na pader na itinayo ni Clarissa ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang pag-iyak na walang tunog, ngunit sapat upang punuin ang silid ng bigat ng kanyang pighati. Pakiramdam niya ay isa siyang ligaw na kaluluwa sa gitna ng karagatan, at ang lahat ng pinagkatiwalaan niya ay ang mismong mga alon na lumulunod sa kanya. Hindi lumapit si Rafael ng may mabilis na kilos, sa halip ay nanatili siyang isang matatag na presensya sa kabila ng mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa na nakakaliit, kundi ng isang malalim at tapat na pag-unawa. I don't want you to feel alone in this, Clarissa. Hindi kita hahayaang mahulog ng tuluyan. Ang boses ni Rafael ay tila isang angkla na humahawak sa nanginginig na mundo ng dalaga. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana, hinahayaan ang katahimikan na maging gamot sa naguguluhang isipan ni Clarissa. Inabutan niya ang dalaga ng isang baso ng tubig at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Ang init ng balat ni Rafael ay tila isang kuryenteng naghatid ng kakaibang ginhawa sa nanlalamig na mga kamay ni Clarissa. Sa sumunod na 2 oras, ang pighati ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Sa ilalim ng malamyos na liwanag ng opisina, magkatabing sinuri ng dalawa ang bawat butas sa sistema ng Grand Heritage. Kailangan nating maging matalino, Clarissa. We need to play their game but with our rules. Ang bawat salita ni Rafael ay puno ng determinasyon at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Clarissa ng lakas. Ang kanilang mga ulo ay halos magkalapit habang binabasa ang mga linyang magiging mitya ng pagbagsak ni na Paulo. Ang bawat sulyap ni Rafael sa kanya ay may kasamang paghanga, hindi dahil sa kanyang ganda, kundi sa katapangan na dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga mata. Nang ihatid ni Rafael si Clarissa pauwi, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin ng sasakyan. Lumilikha ng isang mundong tila nakahiwalay sa gulo ng labas. Ang amoy ng leather at ang banayad na pabango ni Rafael ay nagbigay kay Clarissa ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ni Paulo. Sa tapat ng gate ng mansyon, huminto ang sasakyan. Bago lumabas si Clarissa, napansin ni Rafael ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ng dalaga. Sa isang napakaingat at banayad na pagkilos, inayos niya ito at inilagay sa likod ng tainga ni Clarissa. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng dalaga, isang haplos na tila tumagal ng habambuhay. You should rest, Clarissa. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. I'm just 1 call away, okay? Ngumiti si Clarissa. Isang tunay na ngiti
na umabot sa kanyang mga mata bago siya lumabas ng sasakyan. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa pintuan, lumingon si Rafael sa kanyang side mirror. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong nang mapansin ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan na kanina pa tila sumusunod sa kanila. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib, ngunit bago pa man siya makakilos, nakapasok na si Clarissa sa loob ng bahay. Pagpasok ni Clarissa sa kanyang kwarto, ang katahimikan ay tila may dalang mensahe ng panganib. Ang hangin ay tila nagbago at ang amoy ng silid ay hindi gaya ng dati. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang walk-in closet kung saan nakatago ang kanyang personal na vault. Ang tanging lugar kung saan niya itinatago ang mga huling alahas ng kanyang ina at ang mga dokumentong hindi alam ni Paulo. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang maliit na pinto ng bakal. Ang pinto ng vault na dapat ay nakasara at may password ay bahagyang nakabukas. Ang dahan-dahang pag-ugoy nito sa hangin ay tila isang nanunuyang tawa sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay nang itulak niya ito ng tuluyan at ang bumungad sa kanya ay ang kawalan. May pumasok sa kanyang pinakapribadong santuwaryo at sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarissa na wala na siyang ligtas na lugar, maging sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang mga mata ni Clarissa ay tila nawalan ng buhay habang nakatitig sa bakanting espasyo sa loob ng kahon ng pulang pelos. Ang singsing na iyon, isang antigong hiyas na pinalamutian ng maliit na esmeralda at mga diamante, ay hindi lamang basta ginto. Iyon ang huling alaala ng kanyang ina, ang tanging bagay na nadama ng kanyang mga daliri na nag-uugnay sa kanya sa init ng pagmamahal na matagal nang nawala. Ang bawat ukit sa singsing na yon ay kabisado niya. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng liwanag ay nagsisilbing gabay niya sa mga gabing puno ng pangungulila. Ngunit ngayon, ang kahon ay walang laman, tila isang libingang hinukay at ninakawan ng kaisa-isang kayamanan. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang dahan-dahang haplusin ang malambot na tela sa loob ng kahon, pilit na hinahanap ang kahit anong bakas na naroon pa ang hiyas. Ngunit ang tanging naroon ay ang malamig na hangin at ang katotohanang may isang taong pumasok sa kanyang pinakapribadong santuaryo. Hindi na kailangan ni Clarissa ng mahabang investigasyon upang malaman kung sino ang may lakas ng loob na gawin ito. Sa bahay na ito, isa lamang ang taong itinuturing na batas ang sariling kagustuhan at walang paggalang sa pag-aari ng iba. Matigas ang bawat hakbang ni Clarissa patungo sa silid ni Doña Carmen. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng presyon at ang bawat hininga niya ay may dalang pait. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang matandang babae na prenteng nakaupo sa harap ng salamin. Sinusukat ang isang bagong pares ng mamahaling hikaw na tila walang anumang maling nangyari. Doña Carmen, nasaan ang singsing ng nanay ko? Ang boses ni Clarissa ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa halo-halong galit at pighati na pilit niyang sinusupil. Tumingin sa kanya ang matanda. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, isang mapang-uyam na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Ano bang pinagsasabi mo, Clarissa? Pumasok ka rito na parang kung sino kang makapangyarihan. Nakita ko lang ang singsing na yon na nakakalat sa kung saan, kaya kinuha ko. Masyado kang pabaya, kaya itinabi ko muna para sa kaligtasan ng pamilya. After all, bahagi na rin naman yon ng ari-arian ni Paulo kapag naikasal na kayo. Huwag kang mag-eskandalo sa isang maliit na bagay. Isang maliit na bagay? Para sa inyo, marahil ay ginto lang yon. Pero para sa akin, iyon na lang ang natitira sa alaala ng nanay ko. Ibalik niyo sa akin ang singsing na ngayon din, Doña Carmen. Ang sigaw ni Clarissa
ay tila isang pagyanig sa loob ng silid. Ngunit sa halip na matakot, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Humawak ito sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namula sa kunwaring hirap at nagsimulang sumigaw ng malakas. Pinalalabas na siya ang inaatake at pinagmamalupitan. Paulo! Paulo, tulong! Ang babaeng ito, sinasaktan ako. Ninanakawan niya ako at pinagbibintangan. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na pumasok si Paulo sa silid. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit nang makita ang kanyang ina na tila hihimatayin sa hirap. Hindi na niya hinintay ang paliwanag ni Clarissa. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang braso ng dalaga. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa balat nito. Clarissa, ano bang problema mo? Bakit mo pinapahirapan ang nanay ko? Wala ka na bang respeto sa matatanda? It's just a ring for heaven's sake. Kung gusto mo ng bago, ibibili kita ng 10 niyan. Huwag mo lang gawa ng eksena ang nanay ko. You're being so selfish and dramatic. Masyado mo nang dinidibdib ang mga lumang gamit na wala namang pakinabang sa kasalukuyan. Ang bawat salita ni Paulo ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Clarissa. Ang pag-ibig na ipinangako nito sa kanya ay tila isang malupit na biro. Tumingin si Clarissa sa mga mata ng lalaking akala niya ay magtatanggol sa kanya. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang kawalan ng malasakit at ang bulag na pagkampi sa kasamaan ng sariling ina. Dahan-dahang binawi ni Clarissa ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Paulo. Ang init ng kanyang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakatakot at yelong lamig na kalmado. Hindi na siya sumagot, hindi na siya nagmakaawa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Clarissa para kay Paulo ay tuluyan ng naputol, gaya ng isang matandang lubid na hindi na kayang hiramin ang bigat ng isang dambuhalang kasinungalingan. Tinalikuran niya ang mag-ina. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng bato na walang anumang emosyon. Pagbalik niya sa kanyang silid, napansin niya ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang mesa na hindi niya napansin kanina. Isa itong marangyang imbitasyon para sa isang malaking handaan sa darating na weekend, isang charity gala na inorganisa ng ilang kilalang pamilya sa lungsod. Sa gilid ng sobre, may isang maliit na sulat kamay na note mula kay Doña Carmen na tila sinadyang iwan doon upang saktan siya lalo. Nakasulat doon ang listahan ng mga dadalo at ang balak ng matanda na isuot ang isang napakagandang antigong singsing upang ipagmalaki sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Napatitig si Clarissa sa petsa ng handaan. Ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong ritmo. Isang ritmong puno ng determinasyon at malamig na plano. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Sa darating na handaan, sisiguraduhin niyang ang sing-sing na yon ang magiging huling bagay na mahawakan ni Doña Carmen bago gumuho ang lahat ng kanilang itinatag na kasinungalingan. Sa gitna ng dilim ng kanyang silid, ang tanging kislap na natitira ay ang kislap ng paghihiganti sa kanyang mga mata na mas matalas pa sa anumang diamanteng nawala sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Nakikiramay sa bigat ng pusong hindi na kayang dalhin ni Clarissa. Ang mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay naging isang malamig na bilangguan kung saan ang bawat sulok ay may dalang alaala ng pagtataksil at panlilinlang. Hindi na niya kaya ang mabulok sa loob ng bahay na yon habang ang kanyang dangal ay dahan-dahang kinakain ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Sa gitna ng malakas na bagyo, lumabas siya ng bahay nang walang dalang anuman, kundi ang kanyang sarili at ang nagdurugong damdamin. Ang kanyang mga hakbang sa basang semento ay mabigat. Ang bawat butil ng tubig na dumadapo sa kanyang balat ay tila mga karayom ng yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang maliit at lumang bahay sa dulo ng kalsada, ang tahanan ng kanyang dating yaya na si Nanay Pacing.
Dito, sa simpleng silid na amoy ng tuyong dahon at lumang kahoy, tuluyang bumigay ang katawan ni Clarissa. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa tunog ng ulan na humahampas sa bubungang lata. Ang kanyang pag-iyak ay walang patid. Isang pagpapakawala ng lahat ng hapdi na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan. Sa gitna ng kanyang panginginig, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ay tila sumusugat sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isipan ay si Rafael. Nang sagutin ni Rafael ang tawag, ang boses ni Clarissa ay halos hindi marinig, nanginginig, at basag sa tindi ng emosyon. Rafael, please, sunduin mo ako. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hindi lumipas ang mahabang oras nang ang liwanag ng isang sasakyan ay tumama sa bintana ng maliit na bahay. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Basang-basa rin ang kanyang suot na polo. Ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pag-aalala na higit pa sa isang abogado sa kanyang kliyente. Nang makita niya si Clarissa na nakaluhod at yakap ang sariling mga tuhod, tila nadurog din ang puso ni Rafael. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ng dalaga. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang binalot si Clarissa sa isang mahigpit at ligtas na yakap. Doon, sa piling ni Rafael, naramdaman ni Clarissa ang isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang bawat haplos ni Rafael sa kanyang likod ay tila nagbubura sa bawat pasakit na ibinigay ni Paulo. Ang amoy ng ulan na humalo sa banayad na pabango ni Rafael ay naging isang lunas sa kanyang naguguluhang isipan. Walang anumang mali siya, tanging purong pag-aalaga at proteksyon ang hatid ng bawat sandali. Inalalayan siya ni Rafael patungo sa lumang sofa at doon ay pinunasan nito ang kanyang mga basang pisngi gamit ang sariling panyo. Tahan na Clarissa, nandito na ako. Walang sino man ang makakasakit sa iyo rito. I promise, hinding-hindi kita iiwan sa labang ito. Ang malambot na boses ni Rafael ay tila isang oyayin na nagpatahimik sa bagyo sa loob ng puso ni Clarissa. Dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa, dahan-dahang bumigat ang mga mata ng dalaga. Isinandal niya ang kanyang ulo sa matibay na balikat ni Rafael. Nararamdaman ang bawat paghinga nito na tila isang panigurado na siya ay ligtas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kung saan ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan, mahimbing na nakatulog si Clarissa sa bisig ng lalaking itinuturing niyang tahimik na tagapagligtas. Ngunit habang tinititigan ni Rafael ang payapang mukha ng dalaga, dahan-dahang dumukot siya sa kanyang bag upang kumuha ng isang dokumento. Sa paggalaw niya, may isang piraso ng lumang papel na hindi sinasadyang nahulog mula sa kanyang folder at lumapag sa sahig, malapit sa paanan ni Clarissa. Ang papel ay may mga kupas na sulat at sa itaas nito malinaw na mababasa ang pangalan ng yumaong ama ni Clarissa, kasunod ng isang salitang tila isang sumpa sa katahimikan ng silid. Kasunduan. Ang lihim na yon, na nakatago sa loob ng maraming taon, ay tila naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling gisingin ang isang nakaraang mas masakit pa sa kasalukuyan. Ano ang ugnayan ni Rafael sa ama ni Clarissa na higit pa sa pagiging isang abogado? At paano babaguhin ng papel na ito ang bagong sibol na tiwala sa pagitan nilang dalawa? Ang sikat ng umaga na pumasok sa bintana ng mansyon ay tila isang mapang-asar na liwanag para kay Clarissa. Matapos ang gabing puno ng luha sa piling ni Rafael at Nanay Pacing, kailangan niyang isuot muli ang kanyang maskara. Ang bawat hakbang niya sa loob ng malawak na pasilyo ng kanilang bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, mapanganib, ngunit kailangang tiisin ng walang tunog. Ang marahang paglapat ng pintuan ng kanilang silid ay nagdulot ng isang matalim na katahimikan na tila naghihintay ng paliwanag. Clarissa, nasaan ka nang galing? Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa iyo kagabi.
Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Ang boses ni Paulo ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ngunit para kay Clarissa, ang bawat kataga ay tila isang malansang amoy ng kasinungalingan. Lumapit ang lalaki at hinawakan ang kanyang mga balikat. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagnanais na lumayo. Tumingin si Clarissa sa mga mata ni Paulo. Pilit na itinatago ang puot sa likod ng mga matang tila pagod at walang buhay. Sinabi niya na sumama ang kanyang pakiramdam at nakatulog sa lumang bahay ni Nanay Pasing dahil sa tindi ng ulan. Ang kanyang boses ay mahina, sapat lamang para paniwalain ang lalaking akala ay kontrolado pa rin siya. Nagkunwaring naniniwala si Paulo. Hinalikan siya sa noo at sinabing kailangan nitong maligo para sa isang mahalagang meeting sa hotel. Ang tunog ng pag-agos ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo ay naging hudyat para sa nagngangalit na kaba sa dibdib ni Clarissa. Ito na ang pagkakataon niya. Sa bawat segundong lumilipas, ang ritmo ng tubig sa loob ng banyo ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras para kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa kung saan nakapatong ang laptop ni Paulo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang buksan niya ang device. Sa loob ng kanyang manggas, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB drive, ang sandatang ibinigay sa kanya ni Rafael. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang babaeng determinado, ngunit puno ng takot. Mabilis niyang hinanap ang mga folder na may kinalaman sa Grand Heritage. Habang kinokopya ang mga file, hindi sinasadyang nabuksan ang isang chat window na hindi pa naisara ni Paulo. Ang bawat salitang nabasa niya sa screen ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang palitan ng mensahe ni na Paulo at Isabela ay hindi lamang tungkol sa kanilang bawal na pag-ibig. Kapag naibenta na natin ang Grand Heritage sa mga investors mula sa Singapore, hindi na natin kailangang magtago, babe. Hayaan mo lang si Clarissa na isipin na para sa hotel ang lahat ng ito. Isang pirma na lang niya sa Sabado at malaya na tayo. Ang bawat letra ay tila naging mga apoy na tumupok sa huling hibla ng katinuan ni Clarissa. Balak nilang ibenta ang pamanang iniwan ng kanyang ama. Balak nilang tustusan ang kanilang bagong buhay gamit ang perang ninakaw sa kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot pa sa anumang ingay. Narinig ni Clarissa ang pag-ikot ng pihitan ng pinto ng banyo. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, hinugot niya ang USB drive at mabilis na isinara ang laptop. Itinago niya ang maliit na bakal sa loob ng kanyang palad. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamay hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang balat. Saktong paglabas ni Paulo na may tuwalya sa bewang, nakatayo na si Clarissa sa tapat ng bintana. Nakatingin sa labas, tila malalim ang iniisip. Ang kanyang hininga ay mababaw at ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas sa tensyon. Lumapit si Paulo sa kanyang likuran at niyakap siya. Ang lamig ng balat nito ay nagdulot ng panginginig sa balat ni Clarissa. Clarissa, may sorpresa ako sa'yo. Sa darating na Sabado, maglulunsad tayo ng isang malaking engagement party sa Grand Heritage. Doon ko rin i-anunsyo ang opisyal na petsa ng ating kasal. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang nanunuyang tawa. Sa harap ng bangkay ng kanilang relasyon, tumingin si Clarissa sa salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon sa piling ng lalaking nagnanakaw ng kanyang buhay. Isang mapait at misteryosong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang party na ito ay hindi magiging simula ng kanilang pagsasama, kundi ang magiging huling gabi ng kanilang mga kasinungalingan. Sa loob ng kanyang nakakuyom na kamay, ang USB drive ay tila nagliliyab, handang magpasabog ng katotohanang walang sinuman ang makakatakas.
Ang bawat haplos ng tela ng puting sutla sa balat ni Clarissa ay tila isang malamig na pangungutya. Sa loob ng marangyang butik, kung saan ang bawat sulok ay napaliligiran ng mga salamin, pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon habang isinusukat ang gown para sa kanyang engagement party. Ang gown ay napakaganda. May mga burda ng perlas na tila mga butil ng luhang nanigas sa tela. Ngunit sa loob niyon, nararamdaman ni Clarissa ang isang matinding panunuyo ng kanyang kaluluwa. Ang bawat pag-aayos ni Paulo sa laylayan ng kanyang damit ay tila paghigpit ng isang bitay na dahan-dahang pumapatay sa kanyang hininga. You look stunning, Clarissa. Ito ang pinakamahal na gown sa koleksyong ito dahil gusto kong ikaw ang pinakamakinang na bituin sa Sabado. I want everyone to see how much I love you. Ang boses ni Paulo ay puno ng tamis, isang uri ng pagkukunwari na kung hindi lang alam ni Clarissa ang katotohanan, marahil ay muli siyang mahuhulog sa bitag ng lalaking ito. Ngunit ang katahimikan ng butik ay mabilis na nabasag nang ang malalaking pinto ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok sa isang hangin na may dalang pamilyar na halimuyak ng jasmine. Ang tunog ng mararangyang takong sa makinis na sahig ay tila isang babala. Pumasok si Isabela Rivera, tila isang reynang naglalakad sa sariling palasyo. Kasunod si Doña Carmen na may malapad na ngiti at bitbit ang ilang mga paper bags mula sa iba pang mamahaling tindahan. Oh, what a coincidence! Nandito rin pala kayo? Isabela, look! Isinusukat na ni Clarissa ang kanyang gown. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng sigla. Isang tono na kailanman ay hindi niya ginamit para kay Clarissa nang sila lang dalawa ang magkasama. Mabilis na lumapit ang matanda kay Isabela. Inakay ito patungo sa gitna, habang si Paulo ay tila biglang naging aligaga sa presensya ng kanyang lihim na nobya. Lumapit si Isabela kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa. Ang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa dignidad ng dalaga. Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay upang ipakita ang isang nagniningning na kwintas na kabibili lang daw niya. Isang kwintas na ang disenyo ay pamilyar na pamilyar kay Clarissa mula sa resibong nakita niya sa bulsa ni Paulo. Clarissa, the gown is nice pero parang masyadong simple. You know, Paulo is a prominent man now. You should carry yourself with more class. Look at this necklace. Di ba bagay ito sa suot ko ngayon? Paulo, don't you think Clarissa needs something more expensive? Bago pa man makasagot si Paulo, sumingit na si Doña Carmen ng may halong pagmamalaki. Isabela is right, Paulo. Minsan kasi, itong si Clarissa parang hindi marunong magdala ng yaman. Tingnan mo si Isabela. Kahit anong isuot, mukhang reyna. Siguro dapat magpaturo ka sa kanya, Clarissa, para naman hindi kami mapahiya sa harap ng mga investor sa Sabado. Ang bawat salita ng matanda at ni Isabela ay tila mga tumpok ng dumi na itinatapon sa pagkatao ni Clarissa. Sa loob ng salamin, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng 3 taong dahan-dahang pumapatay sa kanya sa pamamagitan ng mga salita. Paulo, sa halip na ipagtanggol siya, ay tumango lamang at ngumiti ng pilit kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na pilit niyang ikinukubli sa harap ni Clarissa. Hinayaan sila ni Clarissa na magsaya sa kanilang ilusyon. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa ilalim ng malapad na palda ng kanyang gown. Sa bawat pangiinsulto ni na Isabela at Doña Carmen, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ang kanilang mga tawa ay tila mga himig ng kanilang sariling huling hantungan. Pinagmamasdan ni Clarissa ang refleksyon ni Isabela sa salamin. Ang mapagmataas na mukha nito, ang kwintas na ninakaw mula sa pondo ng Grand Heritage. Alam ni Clarissa na ang bawat butil ng diamante sa leeg ni Isabela ay magiging mga kadenang hihila rito pababa sa putikan. Gayunpaman, ang malamig na kalmadong yon ay biglang nayanig ng ang kanyang telepono
Sa loob ng kanyang bag ay marahas na nag-vibrate. Lumilikha ng isang mabigat na tunog sa ibabaw ng glass table. Ang bawat pagyanig ng device ay tila isang tibok ng pusong puno ng kaba. Nang dahan-dahan itong kunin ni Clarissa at makita ang pangalan ng tumatawag, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Mula sa kabilang linya, ang boses ng isang nurse mula sa ospital ay mabilis na pumasok sa kanyang pandinig, puno ng pagmamadali at kaba. Ma'am Clarissa, kailangan niyo pong pumunta rito sa St. Jude Medical Center ngayon din. Si Nanay Pacing po. Inatake po siya sa puso at kasalukuyang nasa emergency room. Ang boses ng nurse ay tila isang malakas na kulog na dumurog sa huling pader ng katatagan ni Clarissa. Ang gown na suot niya ay biglang naging napakabigat, tila isang bakal na lumulunod sa kanya. Tiningnan niya sina Paulo, Isabela at Doña Carmen na patuloy na nagtatawanan at walang kamalay-malay sa trahedyang nagaganap sa kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang lamig ng ospital ay tila dumampi na sa kanyang balat at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang alon na handang lumamon sa kanyang huling piraso ng kaligayahan. Ang amoy ng gamot at ang nakakasilaw na puti ng mga dingding ng ospital ay tila isang malupit na paalala sa karupukan ng buhay. Kararating pa lamang ni Clarissa sa St. Jude Medical Center, ang kanyang hininga ay gulo-gulo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Hindi na niya nagawang magpalit ng maayos na kasuotan. Ang marangyang tela ng kanyang gown ay bahagyang nakalabas sa ilalim ng kanyang mabilisang isinuot na coat, isang simbolo ng kanyang mundong pilit na pinagsasama ang karangyaan at ang nagdurugong realidad. Nang makita niya ang doktor na lumalabas mula sa emergency room, ang bawat ugat sa katawan ni Clarissa ay tila nanigas. Ang mga katagang binitawan nito tungkol sa kailangang operasyon para kay Nanay Pacing ay tila mga basag na salamin na bumara sa kanyang lalamunan. Ma'am, kailangan po nating isagawa ang operasyon sa loob ng susunod na 2 oras. Malubha po ang kondisyon ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang panginginig, mabilis na kinuha ni Clarissa ang kanyang telepono upang i-check ang kanilang joint account ni Paulo, ang account na tinawag nilang Emergency Medical Fund, na inilaan niya para sa kalusugan ni Nanay Pacing at sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumindot sa screen. Bawat segundo ay tila isang habambuhay. Ngunit nang lumabas ang balanse sa screen, ang kanyang mundo ay tila tuluyang gumuho. 0. Ang balanse ay walang laman. Ang perang pinaghirapan niyang itabi sa loob ng mahabang panahon ay naglaho na tila bula. Hindi makapaniwala, mabilis niyang idinadial ang numero ni Paulo. Ang bawat pagring sa kabilang linya ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang katinuan. Nang sa wakas ay sagutin ito ni Paulo, ang boses ng lalaki ay malamig at puno ng pagkainis. Tila ba si Clarissa ay isang istorbo sa kanyang mahalagang gabi? Paulo, nasaan ang pera sa medical fund? Kailangan ni Nanay Pacing ng operasyon ngayon din. Bakit walang laman ang account natin? Ang boses ni Clarissa ay basag, puno ng desperasyon at mga luhang hindi na mapigilan. I used it for a better investment, Clarissa. Huwag ka ngang mag-iskandalo dyan. It's for our future. At tungkol sa yaya mo, she's old, Clarissa. Ganyan talaga ang buhay. Huwag mong sayangin ang pera natin sa isang bagay na wala na ring patutunguhan. Focus on our party on Saturday. Iyon ang mas mahalaga. Don't be so dramatic over a servant. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Clarissa. Ang lalaking ito na nangakong mamahalin siya at ang lahat ng mahalaga sa kanya ay nagawa siyang pagnakawan para sa sariling luho habang ang kaisa-isang taong nag-alaga sa kanya ay nag-aagaw buhay. Ang matalim na pait ng katotohanan ay tila lumunod sa kanyang huling hibla ng kabaitan. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay na hawak ang telepono
at ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, ngunit ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay nagsasaad ng isang pusong tuluyan ng nagkapira-piraso. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sa gitna ng dilim na tila lumalamon sa kanyang kaluluwa, isang mainit na kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Ang presensya ng taong yon ay tila isang liwanag na pilit na binabasag ang kanyang pighati. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya si Rafael. Ang mga mata nito ay puno ng hindi matatawarang pag-aalala at galit para sa mga taong nagpahirap sa kanya, ngunit nanatiling malumanay ang pagtitig nito sa dalaga. Rafael, wala akong pera. Kinuha niya lahat. Ang boses ni Clarissa ay isang mahinang bulong, puno ng kahihiyan at sakit. Hindi nagsalita si Rafael. Sa halip ay inabutan niya si Clarissa ng isang piraso ng papel. Ito ay isang opisyal na resibo mula sa cashier ng ospital. Ang buong halaga para sa operasyon ni Nanay Pacing ay bayad na. Ang pangalan ni Rafael ang nakasulat bilang tagapagbayad. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Clarissa ang isang kakaibang uri ng kaligtasan. Ang mahigpit na hawak ni Rafael sa kanyang kamay ay tila isang pangako na hindi na siya muling mag-iisa sa dilim. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang resibo, isang matalim na kislap ng galit ang nabuhay sa mga mata ni Clarissa. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit ang kanyang tinig ay naging kasing tulis ng isang punyal. Simulan na natin, Rafael. Gusto ko silang masunog sa sarili nilang apoy. Handa na akong ipakita sa kanila kung sino ang tunay na kinalaban nila. Ang bawat marahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Nanay Pacing sa ilalim ng puting kumot ay tila isang himala sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang paghinga ay nagbibigay ng isang ritmong puno ng pag-asa, isang katiyakan na ang kamatayan ay pansamantalang naitaboy. Nakaupo si Clarissa sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang kulubot na kamay ng kanyang yaya. Ang bawat linyang nakaukit sa balat ni Nanay Pacing ay nagpapaalala sa kanya ng mga taon ng pag-aalaga, ng mga hapos na nagpatahan sa kanyang iyak noong bata pa siya, at ng katapatang hindi kailanman matutumbasan ng anumang salapi. Tumingin siya kay Rafael na nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng malawak na lungsod sa ilalim ng dilim. Ang pasasalamat ni Clarissa ay hindi maikubli sa kanyang mga mata. Utang ko sa iyo ang buhay niya, Rafael. Kung hindi ka dumating, baka hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ngunit lumapit si Rafael at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga, isang haplos na nagdadala ng kakaibang lakas. Do not think about the what-ifs, Clarissa. Ang mahalaga, ligtas na siya. Ngayon, kailangan mong maging matatag para sa susunod na hakbang. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Clarissa ang kanyang telepono upang tingnan ang oras, ngunit isang notification mula sa social media ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik nang makita ang pangalan ni Isabela Rivera. Sa isang bagong post na inilathala lamang ilang minuto ang nakalilipas, nakangiti si Isabela sa harap ng salamin. Suot ang isang marangyang kwintas na gawa sa mga diamanteng kasing liwanag ng mga bituin. Ang caption ay tila isang lason na dahan-dahang pumatak sa kaluluwa ni Clarissa. Isang maagang regalo mula sa aking hari. Tunay na walang halaga ang pag-ibig. Ang bawat letra sa post na yon ay tila naging mga matatalim na kutsilyo na humiwa sa katinuan ni Clarissa. Ang halaga ng kwintas na ipinagmamalaki ni Isabela ay eksaktong tumutugma sa halagang ninakaw ni Paulo mula sa medical fund ni Nanay Pacing.
Ang perang dapat ay pambili ng gamot at pambayad sa operasyon upang iligtas ang isang buhay ay naging isang palamuti lamang sa leeg ng isang mapanirang babae. Ang bawat kislap ng diamante sa larawan ay tila isang sampal sa lahat ng sakripisyo at luha ni Clarissa. Ginamit nila ang buhay ng kanyang yaya para sa kanilang luho. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pighati sa puso ni Clarissa ay tuluyang natuyo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig ay biglang nanigas at ang kanyang mga mata na puno ng luha ay napalitan ng isang nagyayalong puot. Wala nang natitirang puwang para sa awa. Wala nang natitirang puwang para sa pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa mesa. Ang bawat galaw niya ay tila isang mandaragit na handa ng sumalakay. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng bato na hindi na kayang tibagin. Rafael, simulan na natin. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Gusto ko silang masunog sa sarili nilang apoy. Gusto kong makita kung paano mawawasak ang kanilang mga mundo sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Ang determination sa tinig ni Clarissa ay nagpangiti ng bahagya kay Rafael. Ito ang babaeng alam niyang naroon sa ilalim ng lahat ng sakit. Isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Kinuha ni Clarissa ang kanyang laptop at sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, ipinadala niya ang huling utos sa IT department ng hotel. Ang mga file na nakuha niya mula sa laptop ni Paulo, ang mga ebidensya ng pagnanakaw, at ang mga lihim na video ng pagtataksil ay nakahanda na. Bukas na ang gabi ng engagement party. Ang gabing dapat ay pagdiriwang ng kanilang pagsasama ay magiging isang malaking bitag na hindi nila kailanman inaasahan. Habang pinagmamasdan ni Clarissa ang mapayapang mukha ni Nanay Pacing, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang isipan. Hindi na siya muling magiging biktima. Ang bawat butil ng diamante sa leeg ni Isabela at ang bawat kasinungalingan ni Paulo ay magiging mga kadenang hihila sa kanila pababa sa putikan ng kahihiyan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, si Clarissa na ang may hawak ng alas. Ang bawat paghinga ni Clarissa sa loob ng tahimik na opisina ni Rafael ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unti niyang binibitawan. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa screen ng laptop kung saan ang mga folder na naglalaman ng katotohanan ay nakahanda na para sa huling paghatol. Sa gitna ng malamig na bugso ng aircon, ramdam ni Clarissa ang init ng presensya ni Rafael sa kanyang tabi. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang bawat galaw nito, ang pag-aayos ng mga dokumento, ang pagtitig sa mga ebidensya, ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ni Paulo. Rafael, sigurado ka ba na sapat na ito? Ang boses ni Clarissa ay isang mahinang bulong, puno ng kaba at pananabik. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at tapat na pag-unawa na tila tumatagos sa kaluluwa ng dalaga. More than enough, Clarissa. Ang lahat ng ginawa nila, mula sa pagnanakaw sa hotel hanggang sa paggamit sa pondo ni Nanay Pacing, ay nakatala na rito. Bukas, pagkatapos ng party na ito, wala na silang mapagtataguan. Magiging malaya ka na mula sa kanila. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila naglaho. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Clarissa. Ang kanyang mga palad ay mainit at malambot. Isang kabaligtaran sa malamig at malupit na pakikitungo na natatanggap ni Clarissa sa mansyon. Marahang inilapit ni Rafael ang kanyang noo sa noo ni Clarissa. Nararamdaman ang bawat pagtibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa iisang ritmo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Isang pangako ng proteksyon, isang pag-amin ng damdaming matagal nang nakatago. Ipipikit ni Clarissa ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na makaramdam ng kapayapaan sa piling ng lalaking naging anino niya sa gitna ng bagyo.
Pagkatapos ng sandaling iyon ng paghihilom, kailangang bumalik ni Clarissa sa realidad. Ang pag-uwi niya sa mansyon ay tila pagpasok muli sa isang hukay ng mga ahas. Pagdating niya, ang bahay ay puno ng mga bulaklak at dekorasyon para sa bukas. Narinig niya ang tawa ni Doña Carmen mula sa sala. Kausap ang mga caterers, habang si Paulo ay abala sa pag-aayos ng kanyang tuxedo sa harap ng salamin. Nagkunwaring pagod si Clarissa at mabilis na pumasok sa kanilang silid. Iniiwasan ang anumang pakikipag-usap na maaaring makasira sa kanyang konsentrasyon. Nakangiti si Paulo nang makita siya, isang ngiti na tila isang maskara ng kamatayan. "Clarissa, you're here. Everything is perfect for tomorrow. Magiging usap-usapan ng party na ito sa buong bansa. Are you excited, babe?" Ang bawat kataga ni Paulo ay tila isang insulto sa kanyang talino. Tumango lamang si Clarissa at nagpakita ng isang pilit na ngiti. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa likod ng kanyang katawan. Kinabukasan, habang ang huling sikat ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, nagsimula ng mag-ayos si Clarissa. Ang bawat haplos ng brush sa kanyang buhok ay tila isang paghahanda para sa digmaan. Isinuot niya ang kanyang gown, ang telang nagkakahalaga ng libo-libo na binili mula sa ninakaw na pera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nararamdaman ang bigat nito bilang isang biktima. Tumingin siya sa malaking salamin ng kanyang silid. Ang babaeng nakikita niya ay wala ng bakas ng takot o pighati. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng diamante at ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang determinasyong walang sinuman ang makakatibag. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na clutch bag kung saan nakatago ang remote control na konektado sa malaking screen ng ballroom. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may malamig at kalkuladong ritmo. Habang bumababa siya sa hagdan, nakita niya ang ningning ng mga chandelier at ang dagsa ng mga panauhing nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng karangyaan. Hindi isang nobya ang naglalakad pababa sa hagdanan, kundi isang berdugo na handa ng ibagsak ang hatol. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang anino ni Rafael sa di kalayuan, naghihintay ng tamang sandali upang saksihan ang pagbagsak ng mga nagtaksil. Ang bagyo ay narito na, at walang sino man sa silid na yon ang nakakaalam na ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay magiging gabi ng kanilang kabayaran. Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier sa ballroom ng Grand Heritage Hotel ay tila libu-libong mga mata na nagmamasid sa bawat pagkukunwari ng mga taong naroroon. Ang amoy ng mamahaling alak at halo-halong pabango ng mga elitista ay bumubuo sa isang hangin na puno ng paimbabaw na kagalakan. Sa gabing ito, ang bawat sulok ng hotel na pamanang iniwan ng ama ni Clarissa ay nababalot ng ginto at pilak. Isang marangyang entablado para sa isang dula ng pagtataksil na malapit na ring matapos. Ang marahang kalansing ng mga basong nagtatama at ang mahinang himig ng mga biolin ay lumilikha ng isang atmosperang tila payapa. Ngunit sa ilalim niyon ay ang isang nagbabadyang unos. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Carmen na tila isang reynang nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang ipinapakita ang antigong singsing sa kanyang daliri, ang singsing na pag-aari ng ina ni Clarissa. Ang bawat kislap ng esmeralda nito sa ilalim ng liwanag ay tila isang sigaw ng katarungan para sa dalagang dahan-dahang naglalakad sa kabilang panig ng silid. Hindi alintana ng matanda ang pait na idinulot niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang atensyong nakukuha niya mula sa mga taong kasing babaw din ng kanyang budhi. Hindi rin nagpahuli si Isabella Rivera. Pumasok siya sa ballroom na tila siya ang tunay na bituin ng gabi, suot ang kwintas ng mga diamante na binili ni Paulo gamit ang perang dapat ay pambuhay kay Nanay Pacing. Ang bawat butil ng hiyas sa kanyang leeg ay tila mga nakapirming patak ng dugo
Sa paningin ni Clarissa, ang bawat hakbang ni Isabela ay puno ng mapanghamong tingin, isang tahimik na deklarasyon na nakuha na niya ang lahat, ang lalaki, ang yaman, at ang dangal ng mga Montenegro. Nang tumayo si Paulo sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono, ang katahimikan ay lumaganap sa buong ballroom. Ang kanyang tuxedo ay perpekto, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang nangiti ay sapat na upang malinlang ang buong mundo. Inakay niya si Clarissa patungo sa kanyang tabi. Hawak ang kamay nito nang may mapanlinlang na init. Ladies and gentlemen, tonight is more than just an engagement party. This is a celebration of loyalty, of a love that withstood 5 years of challenges. Clarissa is my rock, the woman who stood by me as I worked to make Grand Heritage the empire it is today. To more years of success and to our forever, babe. Ang bawat kataga ng pag-ibig na binitawan ni Paulo ay tila mga patak ng lason sa pandinig ni Clarissa. Pinagmamasdan niya ang mga panauhing pumapalakpak, ang mga kamera ng media na kumukuha ng kanilang larawan, at ang nakangising mukha ni Isabela sa di kalayuan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline ng isang taong handa ng pumatay ng isang dambuhalang kasinungalingan. Dahan-dahang humingi ng pagkakataon si Clarissa na magsalita. Kinuha niya ang mikropono mula kay Paulo nang may kalmado at misteryosong nangiti. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay dumiretso sa pinakalikod ng bulwagan. Doon, nakatayo si Rafael Cruz. Ang kanyang mga mata ay puno ng matibay na suporta. Kasama ni Rafael ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng polo. Isang taong hindi kilala ng mga elitista roon, ngunit ang presensya ay nagpadugo sa mukha ni Paulo nang makita niya ito. Siya ang tunay na may-ari ng dummy account na pinagtaguan ng mga ninakaw na pondo, ang saksi na nahanap ni Rafael sa pinakamadilim na sulok ng katotohanan. Maraming salamat, Paulo. Tunay ngang napakaraming nangyari sa loob ng 5 taon. Napakaraming sakripisyo na hindi nyo nakikita sa likod ng mga ngiting ito. Bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, gusto kong ibahagi sa inyo ang tunay na pundasyon ng aming relasyon at ang lihim sa likod ng tagumpay ng Grand Heritage. Isang espesyal na presentasyon tungkol sa integridad at katapatan. Ang boses ni Clarissa ay malinaw, kasing talas ng kristal, at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang kaba ay biglang gumuhit sa mukha ni Paulo, at ang baso ng wine sa kamay ni Isabela ay tila nanginginig. Sa ilalim ng entablado, dahan-dahang kinuha ni Clarissa ang maliit na remote control mula sa kanyang clutch bag. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang dumampi sa pindutan ng bakal. Nararamdaman ang lamig at bigat ng sandaling ito. Ang malaking screen sa likod nila ay nagsimulang magbago ang kulay mula sa asul patungo sa madilim na abuhin. Tumingin si Clarissa kay Paulo sa huling pagkakataon, isang tinging puno ng pait, pagpapatawad sa sarili, at ang liyab ng isang reynang handa ng manunog. Sa isang matatag na pagpindot ng kanyang daliri, ang unang larawan ay lumabas sa screen. Hindi ang kanilang pre-wedding photo, kundi ang isang malinaw na video sa loob ng opisina ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila napatid, at ang tanging nanatili ay ang matalim na paghihintay sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang itinatag na karangyaan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang telon na biglang napunit ng lumitaw sa malaking screen ang unang video. Ang bawat panauhin ay napatigil. Ang kanilang mga baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa malinaw na imahe ni Paulo at Isabela sa loob ng opisina ng yumaong ama ni Clarissa. Ang bawat binitawang salita sa video, ang pagtawag kay Clarissa na isang ngalngal na obligasyon, ang plano sa pagbebenta ng Grand Heritage, at ang malakas na halakhak ni Isabela
habang hinahalikan si Paulo, ay tila mga latigong humahampas sa dangal ng pamilya Montenegro. Sa harap ng buong lungsod, ang mukha ni Paulo ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling toksido. Ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang noo ay nagsasalaysay ng kanyang nag-ungunot na konsensya. Sinubukan niyang abutin ang mikropono, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis na tila nawalan siya ng kontrol sa sariling katawan. Sa kabilang dako, ang baso ng wine sa kamay ni Isabela ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumuhos ang pulang likido sa kanyang mamahaling damit, tila isang mantsa ng kahihiyan na hinding-hindi na mabubura. Hindi pa natatapos ang lahat. Ang sumunod na slide sa screen ay nagpakita ng mga bank statement at opisyal na dokumento ng paglilipat ng pondo. Ang bawat transaksyon para sa diamanteng kwintas ni Isabela ay malinaw na nakatala, kasabay ng petsa kung kailan ninakawan ni Paulo ang medical fund para kay Nanay Pacing. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumalaki, puno ng paghatol at pandidiri para sa magkasintahang taksil. Ang dula ng pag-ibig ay tapos na, Paulo. Ang boses ni Clarissa ay pumailan lang, malinaw at kasing talas ng isang punyal na yari sa yelo. Ang bawat kataga niya ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pighati. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag? Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong nakawan hindi lamang ang aking kaban, kundi pati na rin ang buhay ng taong nag-alaga sa akin? Ang Grand Heritage ay pamanang itinayo sa katapatan. Isang bagay na kailanman ay hindi niyo matututunan. Sa sandaling iyon, lumapit si Rafael kasama ang matandang lalaki na naging saksi sa lahat ng huwad na pirma. Kasunod nila ang mga opisyal ng pulisya na may mga mukhang kasing tigas ng bakal. Ang kislap ng mga metal na posas sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang malamig na pangako ng katarungan. Sinubukan ni Doña Carmen na sumigaw, pilit na humahawak sa kanyang dibdib at gumagawa ng eksena upang makuha ang awa ng mga tao, ngunit wala nang nakikinig. Ang singsing na ninakaw niya ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang daliri. Tila biglang naging napakabigat para sa kanyang maruming kamay. Isabela, na sinubukang tumakas sa gilid ng ballroom, ay mabilis na hinarangan ng mga security. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay naglaho, napalitan ng isang desperadong pag-iyak na wala nang sinumang naniniwala. Si Paulo naman ay tuluyang napaluhod sa entablado. Tinitingnan ang dulo ng sapatos ni Clarissa, pilit na nagmamakaawa para sa isang kapatawarang alam niyang wala ng puwang sa puso ng babaeng dinurog niya. Dahan-dahang hinubad ni Clarissa ang kanyang engagement ring. Ang diamante nito ay kumikislap sa huling pagkakataon bago niya ito ihulog sa baso ng alak na nasa ibabaw ng mesa. Ang marahang paglubog ng singsing sa madilim na likido ay tila pagsasara ng isang madilim na kabanata sa kanyang buhay. Tumingin siya kay Rafael at sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Clarissa ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang mapayapang liwanag na nagmumula sa isang pusong malaya na. Habang inilalabas ng mga awtoridad sina Paulo at Isabela, sa gitna ng mga naglalakihang flash ng kamera ng media, ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan sa labas ay sumasayaw sa mga malalaking bintana ng hotel. Ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay naging gabi ng kanilang kabayaran. Naiwan si Clarissa na nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang gown ay nagniningning, ngunit ang kanyang tunay na yaman ay ang dignidad na muli niyang nabawi. Gayunpaman, sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan habang tinititigan ang papalayong anino ng mga nagtaksil. Pagkatapos ng bagyong ito, kaya ko na nga bang muling magtiwala sa isang mundong minsan nang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay maaari palang maging isang patalim? Isang taon na ang lumipas mula nang yanigin ng katotohanan
ang mga pader ng Grand Heritage at ang bawat sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng hotel ay tila isang basbas ng bagong simula. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa hardin ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng marahang pag-ihip ng amihan na tila humahaplos sa bawat sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng pamumuno ni Clarissa Montenegro, ang hotel ay hindi lamang muling nakabangon, kundi naging isang simbolo ng integridad at dangal, isang pamanang tunay na maipagmamalaki ng kanyang ama. Sa loob ng isang maliit at payapang silid sa mansyon, tinititigan ni Clarissa ang larawan ng kanyang ama. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang pait na dati, ay lumalamon sa kanyang bawat hininga. Nabalitaan niya ang pagkamatay ni Doña Carmen ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa panghihina na ng katawan at sa tindi ng kahihiyan. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa balitang iyon, kundi isang malalim na awa. Napatawad na niya ang matanda, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat si Clarissa sa kapayapaan. Ang galit ay isang kadena at pinili niyang maging malaya. Si Paulo at Isabela ay nananatili sa likod ng mga rehas, binubuno ang parusa ng kanilang kasakiman. Ang kanilang mga pangalan na dati ay nagniningning sa lipunan ay naging mga babala na lamang tungkol sa tindi ng karma. Ngunit para kay Clarissa, sila ay mga anino na lamang ng nakaraan na wala ng kapangyarihang saktan siya. Lumingon si Clarissa nang marinig ang tunog ng mga yabag sa pasilyo, isang pamilyar at matatag na ritmo na laging nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Pumasok si Rafael Cruz. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag pa rin ng mga bituin at ang kanyang ngiti ay tila isang lunas na kailanman ay hindi nauubos. Lumapit si Rafael at dahan-dahang inilagay ang kanyang jacket sa mga balikat ni Clarissa. Handa ka na ba? Naghihintay na si Nanay pacing sa garden. Sabi niya, lalamig ang niluto niyang kakanin kung hindi tayo agad bababa. Ang boses ni Rafael ay puno ng lambing, isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nagnakaw, kundi palaging nagbibigay. Ngumiti si Clarissa at hinawakan ang kamay ni Rafael. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng may matibay na pangako. I'm ready, Rafael. Ready for everything. Habang naglalakad sila sa hardin, nakita nila si Nanay pacing na masayang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, malusog at puno ng buhay. Ang bawat halakhak ng matanda ay tila isang musika sa pandinig ni Clarissa. Dito, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, natagpuan ni Clarissa ang kahulugan ng tunay na pamilya. Hindi ito nasusukat sa dugo, sa apelyido o sa mga pirma sa dokumento. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong mananatili sa tabi mo kapag ang buong mundo ay nakatalikod na, ang mga taong handang pulutin ang iyong mga piraso at tulungan kang mabuo muli. Natutunan ni Clarissa na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang patalim, kundi isang kanlungan. Ang bawat paghihirap na dinanas niya ay naging mga aral na nagpatibay sa kanyang mga pakpak. Sa huling sulyap niya sa abot tanaw, kung saan ang langit ay nagdidikit sa dagat sa isang magandang kulay ng kahel at lila. Alam ni Clarissa na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti, kundi sa paghilom. Ang Grand Heritage ay mananatili. Ang kanyang dangal ay nabawi. At sa piling ni Rafael, natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat. Ang kakayahang muling magmahal ng walang takot at mabuhay ng may tunay na kapayapaan.